Napahagulhol ang content creator na si May Ann Manipudlim habang nagvi-video ng A Day in My Life vlog. Ito'y matapos niyang mabasa ang mensahe sa papel na nakadikit sa helmet ng isang motor taxi rider na nakatigil sa bahagi ng Quirino Avenue pasado alas 8 ng umaga nitong Biyernes. Nakasulat sa papel ang pakiusap na huwag siyang patayin dahil may maliit pa siyang anak at nais lang niyang maihatid ng ligtas ang pasahero sa paroroonan. The moment I saw the note, something inside me parang broke talaga. And thinking or reading that specific part on the note na meron siyang maliit pang anak, I kept thinking about my child. Na iniisip ko, what if asawa ko yon? Napanood niya rin anya nitong mga nakaraang araw ang mga balita tungkol sa magkakasunod na insidente ng pagnanakaw at pagpatay na biktima ang mga motor taxi rider, tulad ng nangyari sa Caloocan at Carmona, Cavite. Somehow, parang in my own little way, a wake-up call for people to be aware. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Lumaban kayo ng patas. Ayan. Because these people, kahit anong trabaho mo, they're working really, really hard to provide for their family. Ayon sa psychologist na si Dr. John Carandang, makatwiran at may basehan ang takot at pagkabahala ng publiko dahil sa mga ganitong insidente, lalo't higit ang mga rider. Pero bukod sa kanila, sinabi ni Carandang na posibleng apektado rin ang mental health ng mga pamilya nila. Very valid yung anxiety, yung fear ng bawat isang. I-update na lang nila yung kanyang kamahal sila sa buhay, kung nasaan sila nang sa ganon, kahit sa gitna ng oras, sa gitna ng gabi, nakamonitor yung mga mahal nila sa buhay. At least, panatag pa rin. Sa tala naman ng Motorcycle Federation of the Philippines, tumaas umano ang mga insidente ng karahasan at pagnanakaw sa mga motor taxi rider. Ang study namin dyan, dumami yung nangangailangan ng pera because of drugs. Kanya sila, yung mga hold up na. Ang nangyayari, tumaas yung hold up dito sa motorcycle. Sa isang pahayag, tiniyak naman ng PNP na nahuli na ang mga sospek sa likod ng mga insidenteng ito. Patuloy nila silang makikipagtulungan sa mga motorcycle ride-hailing company, mga lokal na pamahalaan at iba pang mga katuwang para higit na mapalakas ang mga hakbang para maprotektahan ang mga rider, pasahero at publiko. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na agad na iulat ang anumang kahinahinalang tao o aktibidad sa Unified 911 Emergency Hotline o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.